Hingi tayo ng update sa botohan sa Makati po naman ito. Nakatutok doon live si Tina Panganiban Perez. Tina? Yes, Mel, tuloy ang botohan dito pero sa labas nitong Nemesio Yabut Elementary School dito nga sa Makati, may namimigay pa rin kanina ng sample balot. Yan po ay pinagbabawal ng COMELEC ngayong araw ng botohan. At tumigil po yung namimigay ng sample balot sa pagbibigay niya dun sa mga botanteng pumapasok sa paaralan nung may makita siyang parating na pulis. Hindi siya nakita ng pulis kaya hindi siya nasita. Pero nung nakalayo na yung pulis, ayan, namigay na ulit siya ng sample ballots. Ang isa pang problema dito sa Nemesio Yabut Elementary School ay yung pagkasira ng dalawang automated counting machines. Bigla na lang hindi raw tumanggap ng mga balota yung unang makina. Ang mga botante pinapili kung ano ba yung gusto nila, manatili sara dito, hintayin nila na maayos yung makina o kaya mapalitan ito para sila mismo yung magpapasok ng balota sa makina o kaya iiwan na lang nila yung balota para makauwi na sila at hahayaan na lang yung Board of Election Inspectors na magpasok ng kanilang balota sa makina. Kalaunan naayos naman din yung unang makina pero pagkaayos nun, may isa namang ACM sa kabilang presinto na nasira. Mel, sa ngayon ay nabawasan na, kung inyong mapapansin, yung mga tao sa aking likuran dito sa lobby ng Nemesio Yabut Elementary School. Marami yung nakauwi na. Merong mga lumalapit sa GMA Integrated News na nagrereklamo na wala sila sa listahan ng mga botante at imbis na pumunta sa COMELEC para magtanong ay uuwi na lang daw sila. Sa ngayon, kahit tirik yung araw, Mel, ay meron pa rin mga botante na nagpupunta rito sa Nemesio Yabut Elementary School. Mula po rito sa Makati City, ako po si Tina Panganiban Perez ng GMA Integrated News. Dapat totoo para sa eleksyon 2025. Tina, si Ivan ito, ano yung nature na mga naging problema nung nasirang ACM? Ito ba yung paper jam o niluluwa yung balota? Ano ba yung mga naging problema? Ang sabi, ayaw raw tanggapin yung mga balota, Ivan. Kaya napipilitan yung mga ilang botante, ayaw nilang i-entrust sa ibang tao yung pagpasok ng balota sa makina. Kaya napipilitan silang manatili doon sa loob ng kanilang mga presinto. Hindi rin mabilis yung pagkakagawa doon sa makina dahil may pagkakataon, mahigit 1 oras din inaabot yung repair, Ivan. So gaano kahaba ang pila sa ngayon, Tina? Well, dito sa lobby, nabawasan na. Kasi kanina talagang walang space dito sa likod natin. Dito yung barangay pag pinagkaisahan, 2 kasi dito, tapos isang Guadalupe Nuevo doon. Nagmi-meet kanina yung dulo ng pila. Pero ngayon, kung makikita mo, medyo maluwag na yung lobby. So marami na yung natapos ng bumoto at nakauwi na, Ivan. Okay. Maraming salamat sa iyong ulat, Tina Panganiban Perez.